Kapatid na David, kapatid na Reg, sa ating mga kapatid sa Dako ng Online. Ito po yung aralin na lahat tayo tatamaan. Ito po yung, dahil ang nag-utos nito, hindi naman magulang natin eh. Mismo ang Diyos. Kaya nga ang Diyos, ang Panginoon, umpisa pa lang sinaway na tayo eh. Dahil kung papaanong siyang naging ama sa atin, ganun tayo niya dinisiplina. Kaya sa ating aralin, sabi rito, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumandaman siya ay hindi niya hihiwalayan. Kaya ito yung isang duty ng magulang, tulad natin, na unang gumanap ay ang ating Panginoon. Ipinasa lang sa atin yung tungkulin nito para sa ating mga anak. Maraming bagay na dapat tayong ituro sa ating anak. Gawain lang sa bahay, isang paraan niya na pagtuturo sa mga bata eh. Subukan mo wag mong turuan ng anak mo sa bahay. Paglaki niyan, walang alam. At paglaki niyan, saka mo turuan ng gawaing bahay, baka pagdabugan ka pa. Kaya isang pagdidisiplina rin sa bilang magulang ka. Turuan mo yung anak sa dapat niyang gawin habang siya'y maliit pa. Tulad sa ating aralin, habang siya'y bata pa. Pagka siya'y tumanda, hindi niya hiwalayan. Pero pansinin natin ang isang bagay na ginawa ng Panginoon bilang utos sa kanyang anak. Kasi sa daan na dapat lakaran ng anak, mismo ang Diyos ang nagpakita sa tao. Sa panahon pa lang ni Abraham, kung ating makikita mga kapatid, sa Genesis chapter 18, umpisahan ko sa 18, dangang si Abraham ay tunay na magiging isang bansang malaki at matibay, at pagpapalain sa kanya ang lahat mga bansa sa lupa. Tunay po ito, nangyari ito. Sa verse 19, sapagkat siya ay aking kinilala, upang siya'y mag-utos sa kanyang mga anak at sa kanyang sambahayan pagkamatay niya. Meron palang inutos ang Diyos kay Abraham. Ano po yun? Na maingatan nila ang daan ng Panginoon. Isa palang bagay ang inutos ng Panginoon kay Abraham pa lang, na siyang ating ama, na maingatan yung daan ng Panginoon na ibinigay para sa atin. Sakop po tayo nito hanggang sa atin ngayon. Na gumawa ng kabanalan at kahatulan upang padatnin ng Panginoon kay Abraham ang kanyang ipinangako tungkol sa kanya. Kaya mga makikita natin, pagtapos ng utos kay Abraham, sa mga sumunod sa kanyang mga lingkod, diretso na natin kay Moises, yung inutos yan tulad na nabanggit ng ating kapatid na David kaganina, sa Deuteronomio 6, umpisahan ko sa 6. At ang mga salita ng ito na aking inutos sa iyo sa araw na ito ay sasa iyong puso. Sa 7, at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. Buong sikap po pala yung mga bagay na nais na Panginoon na ipagawa sa atin. Buong sikap natin ipagawa sa Panginoon, sa ating mga anak, tulad sa ating aralin na habang sila'y bata pa. Kasi pag hindi natin nahubog ang mga bata sa kalooban ng Panginoon, sa daan ng Panginoon, baka pagtanda nila sa natin umpisahan, baka hindi nila tanggapin. Yun po yung mahirap. Na kapag dumating ang oras na pangangaralan mo na ang anak mo, sasagutin ka na, wag mo na ako. May isip na ako. Yun po yung mahirap. Kaya sa ating aralin, habang siya'y bata pa, ituro natin yung daan ng Panginoon na inuutos po yun. Kaya ito po yung ating dapat gawin sa atin. Lahat tayo magulang, lahat tayo may responsibilidad sa mga bagay na ito tungkol sa ating aralin. At isang magandang gabi po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon. Maraming salamat kapatid na Michael. Tayo po ay dadako na sa mga adik. Ipangunahan tayo ng ating kapatid na. Magandang gabi sa bawat isa. Purin po Panginoon. Ganun sa sambayan ng ating kapatid na David sa kanyang mga kasama rito. Wait. Dadagdag na lang tayong konti sa ating pinag-aaralan sa gabi ito. Itong tungkol sa saway, no? Maigi talaga yung pagkasinasaway ka susunod ka yan ang ibig ng Panginoon yung pagsinaway ka ng Panginoon. Kasi ang Panginoon, Diyos ay pag-ibig daw, di ba? Yung mga sinasaway niya, yung mga nagkakamali. Tayo ngang mga anak niya sa espiritu, no? Sinasaway tayo sa pamagitan ng salita, no? Saway, turo, no? Pangangaral doon sa ating
nagagawang pagkakamali sa kanya, no. Ganun po sa laman, no. At higit sa mga bata, no, na kailangan talaga bata pa turuan na, no. Kasi inahalimbawa ko 'yan do sa pagkatuturuan mo na may edad na, mahirap mo nang turuan 'yan eh. Baka ikaw pang balikan 'yan. Kung meron kang ginagawang hindi nakakalod sa Panginoon. Ganun ang mga bata ngayon. Ibabalik sa iyo yung bagay na ginagawa mo para hindi nila gawin. Di ba? Mag-ano ka, huwag kang umiinom. Ay, nangihinom yung magulang. Babalikan ka talaga niyan. Kaya nga talagang bata pa talagang tuturuan mo na. Tulad yan ng isang yung puno. Diba puno na maliit pa lang. Pagka kailangan pa lang itutuwid mo niyan para dumiretso ang niyan, ang pag-utubo. Pero pagka matigas na yan na tanda na yon, hindi mo na kayang yun. Ganun din po sa bata. Kaya laging tuturuan natin sa pag-aral ng banal na kasulatan. Maraming itinutuin para bata pa lang siya. Ituturo mo na. Sabi rito sa aklat ng Kawikaan, rito, sa 5. Anak ko, pakinggan mo ang aking karunungan, ikiling mo ang iyong pakinig sa aking unawa, upang makapag-ingat ka ng kabaitan, at upang ang iyong mga labi ay makapag-ingat ng kalaman, sapagkat ang mga labi ng, hanggang dos lang. Iyon po yung yung dapat na ituro natin sa mga anak, no, yung banal na kasulatan, no, di ba? Yun yung makapagpapadunong, no. Binasa kanina sa aklat ng 2 Timoteo, busahin ko ulit, no, sa 2 Timoteo 3:15, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikalaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan ay nakinasiya ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinurang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. No? Mula pa, maski noong unang panahon, di ba? Yung itinuturo nung yung kautusan, isulat mo sa hamba, doon sa pintuan, itali mo sa liig. Yung mga kautusan noon, doon sa mga anak niya na para wag malimutan yung kautusan, matandaan nila. Ganun po yung natin sa pagdisiplina kasi sa mga bata ngayon. Talagang mahirap na yung panahon ito. Iba na yung kapanahonan ng ngayon eh. Di ba doon sa Timoteo pa rin, ang tao ay magiging masama sa uling panahon, magiging masuwayin sa magulang. Wala talaga yan eh. Kaya yung kailangan talaga ng hindi sa yung sa turo, hindi mo maipaliwanag ng sa kanya, merong talagang palo na ibibigay. Tama yun kanina yung binanggit na hindi mo lang basta papaluin, kundi mo sa kanya, ipapatanda mo sa kanya na kung bakit siya pinalo, no? Para maanuhan niya yung kasalanan ginawa niya, wag niya nang ulitin. Kasi nung panahon namin, yung mga talagang palo eh. Yung ibinibigay eh. Latay ang mo. Kaya maalala nung mga bata na pinalo kung ginawa mo. Ganun po yung disiplina Ngayon iba na. Kailangan marunong ka sa banal na kasulatan. Alam ng bata para nakara niya hanggang sa pagtanda niya. Puri po ang Panginoon. Maraming salamat, kapatid na Jose, sa magandang kapatid na din. Salamat po rin ng Panginoon. Magandang gabi sa tahanan ko kay kapatid na rin, David. Sa ating pag-aaral talagang mabisa yung hanggang bata pa. Kasi mahirapan na tayo pag talagang matanda na. No? Pero sa ating panahon, makita mo kung applicable pa ba to, mabisa pa kaya itong aral na ito, yung pamalo. Yung sinasabi na wag kang, sa 13:24 na binanggit, siyang nag-uuro ng kanyang pamalo ay napupuot sa kanyang anak. No?
Sa pagpapalo kasi hindi naman papuling kung mabigat yung ano di ba? Kadalasan medyo mabigat ang pagpalo, no, pagsaway. Kapag medyo mabigat na yung kasalanan ng bata, saka lang pinapalo. Kaya nga nag-ugat dito sa ating kapanahunan. Kaya sinasabi natin kung mabisa pa kaya ito. Kasi gumagawa ng batas ngayon ng tao no? Bukod dun sa Section 5 RA, yung Republic Act na 9262, yung BAUSI, kasama yung kababaihan, tapos yung bata. Yung karapatan ng bata, pinapakita doon. Bawal yung mamalo ng sinturon, yung paggamit. Bawal yung mamamahiya. Kasi pag yung bata, pag pinalo mo sa kalsada, nakikita ng mga tao, napapahiya. Nagkakaroon ng torture siya sa pag-iisip. Yung sinasabi psychologically damage siya nato-torture yung pag-iisip niya. At yung physical, bukod sa physically. Ayon sa ulat kasi 87% na ginagamit tong corporal punishment. Kaya ginawa nilang batas siya bilang karapatan ng mga bata. No, may mga sakit sa damdamin na hanggang sa paglaki nila. Tapos, maging sa school, meron din yung Republic RA 7610 na bawal ipahiya yung bata. Yung kukurutin mo dito dito, bawal yun. Bawal mo ipapahiya mga bata. Tapos, kahit na pala absent siya, hindi mo pwedeng kagad na ibaksak siya, idadrop na. Kailangan pupuntahan mo siya. Ganon yung karapatan ng mga bata. So parang makikita mo, maging teacher o magulang, wala ka ng karapatang ano ba gagawin mong disiplina rito sa mga batang ito. Kung gano'n yung mga batas. So nawawala yung pangil ng magulang, parang nawawala ka ng karapatan. Kaya sa mga natututo, yung salita talaga ng Panginoon, yung mga habang bata pa kasi pag matanda na mahihirapan tayo. So malaking bagay yung batas ng tao na para bang nahahadlangan yung pagiging isang madisiplin ng mga bata dahil sa hindi paggamit ng pagpalo o pagsaway doon sa mga bagay na kamalian ng isang bata. Na sabi rito, paminsan, mamalo ka naman paminsan. Na isang bagay na natatandaan, ayon sa ulat, ito nga, 87 na ginagamit itong punishment na ito, natututo yung bata na natatandaan niya. No, yung 3% nito, yung pananakit ng labis, pagpukpok sa ulo minsan, pagbitin sa bata, pagkulong dun saan sa inilalagay sa sako, mali naman yun, hindi naman gawain ng isang Kristiyano yun. Kaya binibigay yung batas na ito sa mga bata sa karapatan. Kasi karapatan ng bata, napakainin mo siya, para padamitin. Di ba? Pag-aralin, yun ang mga batas na kinakailangan ng mga bata, na kinakailangan. Na natututo naman ng mga Kristiyano na gano'n naman lang ginagawa Yun nga lang, kung akma siya ngayon, makita mo parang baliwala na sa ibang mga magulang no? Yung pagpalo talaga minsan Bata pa nga lang, 3 years old nakarinig ko lang salitang mura Mag 3 years old. Tangina mo, papa. Sabing gano'n. Gago ka, papa. No, sa nakita mo yun, lalo sa urban poor na makita mo ganun bata. Dapat, yung mga ganun salta, total wala pa namang isip yan, kanti-kantiin na natin. May palo. Doon, yung kailangan, yung mga bagay na pagpalo na kinakailangan. Dapat kailangan talaga po yun. Magandang gabi, puri ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Maraming salamat po dito po sa Magandang gabi sa lahat. Purihin ng Panginoon. Sambayan ng ating kapatid na David, Chujan, at kay kapatid na Rich. Magandang gabi. At sa mga online ngayon, magandang gabi sa inyo. Salamat sa Panginoon at sa bawat isa. Maganda po yung ating pinag-aaralan ngayon na talakayan natin. At siguro, marami rin tayong kabataan na nakikinig ngayon na para makakuha ng magandang aral dito sa ating pinag-aaralan ngayon. Nakita ko sa pag-aaral natin ngayon, alam niyo mga kapatid, sabi ko nga, mapalad talaga yung anak na ang kanilang magulang ay nasa Panginoon pareho. Yan yung talaga yung nakita ko talaga.
Kasi ibabalik ko yung sa ano ko, kasaysayan ng buhay ko. Nakita ko talaga pag ang isang magulang walang kaalaman sa salita ng Diyos, hindi maituro talaga yung ano. Totoo talaga yung nakita ko talaga yan. Ako, sa pagkatao ko, hindi ko akalain na tatawagin ako ng Panginoon eh. Minumura ko nanay ko, pag biro ako nanay ko, binabalikan ko nanay ko. Pag pinapalo ko ng walis, pinapalo ko siya ng walis. Ganun kaloko ng araw. Kaya sinabi ko, nakita ko talaga na, bagamat sabi ko na yung panahon na yun, dahil sa di ko rin pagkaalam, at di rin pagkaalam ng magulang ko siguro sa mga salita ng Diyos. Ngayon, nung makatungoy ako ng salita ng Diyos, doon ko nakita talaga. Sabi ko, napakabuti ng salita ng Diyos, sabi ko gano'n. Kasi ito yung nagbago sa buhay ko eh. Yung salita ng Diyos eh. Hindi ako nagbago ng palo, hindi ako nagbago niyan. Hindi ako nagbago ng mga bagay na ano pa. Hindi ako nagbago. Ito lang ang nagpagbago sa akin, yung salita ng Diyos. Kaya sabi ko nga, napakapakalat pala ng mga anak na yung magulang nila. Para yung Kristiyano naglilingkod sa Panginoon. Kasi bakit? Natuturuan nila ng tamang turo yung anak nila. Natuturo nila yung tamang lakad. Hindi lang mga dito sa lipunan. Higit sa lahat. Yung tamang paglilingkod sa Diyos. Ganun yung nakita ko talaga. Kaya naalala ko yung tatay ko siguro, bagamat Katoliko siya, naalala ko yung isang talata sa Biblia na sinasabi niya sa akin. Dito sa chapter 10 ng Kawikaan, sabi niya rito, mga kawikaan ni Solomon. Binabagit sa akin to eh. Hindi ko alam, baka tatay ko rin panahon na yun, baka nagbabasa siya, kaya lang, dahil nga sa maling kinagisnan, hindi rin may turo yung tama. Sabi dito, ang pantas ng anak ay nakapagpapasaya sa ama. Ngunit ang mangmang na anak ay pasa ng kanyang ina. Madalas niyang sabihin ito sa akin, pero hindi ko ito gaano nauunawaan dahil hindi ko nga po alam eh. Pumasok lang sa akin to, nung narito na ako, nung nababasa na ako. Ito pala yung sinasabi ng tatay ko sa akin na hindi ko nauunawaan. Kasi kung naunawaan ko na ito noon, nagbabasa na siguro ako, naturuan ako ng ganito, siguro doon pa lang nagbago na ako eh. Kaso nga, hindi eh. Nakapagbasa ako ng salita ng Diyos, siguro ang edad ko eh, nasa 27 na ako. 28. Ganun na ako. Sabihin eh, talagang kumbaga sa manok, may ano na. Pero salamat sa Panginoon, nabago ako ng salita ng Diyos. Kaya tama sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo eh. Mula sa pagkasanggol, o pagkabata, nalalaman mo ang banal na pistoltan. Ito talaga, walang iba talaga na makapagtuturo sa tao ng mabuti at lumakad ng mabuti sa harap ng Panginoon, itong salita ng Diyos. Kaya nga sa mga bata ngayon, sa mga nakikinig ngayon, walang iba, mapalad kayo, mayroon kayong ina na naglilingkod sa Panginoon. No? Ang gagawin nyo lang, yung salita ng Diyos. Pag-aralan ninyo. At ito, sabi nga, madalas natin madalas kong nabasa ko na itong mga salitang ito, magdadala ito sa iyo sa marangal na tao. Ibig sabihin, kaya kang iharap ito kahit gaano kataas ng tao. Bakit? Dahil doon sa salita ng Diyos. Yun yung nakita ko. Pero kapag yung, halimbawa, ganito, matutuwa ba kayo nung halimbawa nakita ko sa TV, nanay, kinukulong sa kulungan ng aso. Sabi ko, durug-durug yung puso ko nun, sabi ko. Kaya sabi ko, nakakaano talaga yung gano'n. Nanay, nandun sa kulungan ng aso, nung kawawa. Kaya sabi ko, sana magising yung mga tao ngayon, no? Sa katotohanan, magandang gabi pa, salamat sa Panginoon. Salamat, kapatid na Oliver. Sunod natin, kapatid na... Magandang gabi sa Panginoon, Provincia at sa Chudian family. Gandang gabi sa bawat kapatid. Sa ating pag-aaral na pinagsasalo-saluhan, doon ako sa verse 6, sabi rito, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagkatumandaman siya ay hindi niya hihiwalayan. Sa sulat sa pananalita ni Solomon, meron siyang binabanggit ng pagtuturo sa mga bata, no? Ngayon kung ating pag-aaralan kasi mga kapatid,
may dalawang bagay kasi yan eh. Unang-una, kinakailangan yung magulang makakapagturo ng mabuti sa mga anak. No? Ganun din, pagkapag-uusapan natin maging sa Panginoon eh. Merong mga magulang kasi, hindi nila kayang sawayin ng mabuti ang kanilang anak kasi nga, hindi sila nagpapasaklaw sa kautusan ng Diyos. No? Sa atin, itinuturo yung tamang pamamaraan ng pagtuturo. Paano ba ipinakita ng banal na kasulatan yung tamang pagtuturo, mga kapatid? May mababasa tayo ng ganito sa aklat sa chapter 32 ng awit. Ito yung magandang pagkakasulat na mababasa natin. Ganito ang pagkakasabi, mga kapatid. Sabi rito sa verse 8. Sabi rito, aking ipaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran. No? Ganun magsabi. At sabi rito, papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. No? Ganun magturo yung mga natututo sa Panginoon eh. Yung kung ano yung dapat na iturong mabuti. Kasi pag pinag-usapan natin sa Panginoon yung pagtuturo, ito yung pawang mabuti. Halimbawa, ganito, sabi rito sa Kawikaan, muli natin basahin. Alam natin eh, sabi rito. Sa chapter 29, ano ba yun? Sabi rito, 29, ayan, sabi rito, ang pamalo at saway ay nagbibigay karunungan. Ngunit ang batang binabayaan ay humihiya sa kaniyang ina. At pagkatapos rito, sa 17 naman, sawayin mo ang iyong anak at bibigyan kaniya ng kapahingahan. Oo, bibigyan kaniya ng kaluguran ang iyong kaluluwa. Di ba maging sa bata, pagka sobrang tigas ang ulo, pag pinalo mo, tatahimik ang bata eh. Sa amin nga kagabi, nagkukwentuhan sa bahay. Ako daw, madalas mamalo. Si Menchi kasi hindi na mamalo eh. Pero siya yung nagtitip sa akin kung ilan yung kasalanan ng ano. Kaya ako, talagang lumaki sila. Talagang may pamalo akong ginagamit eh. Pero hindi ko naman sila yung hinahampas sa ulo. May palo. At ang pinakamasaya diyan, mga kapatid, yung tuwan-tuwa sila. Pag nagkukwentuhan sila eh. Oh, may kulay violet din ba yung tama sa'yo? Minsan, lagi ko silang kinukuro sa tagiliran eh, no? Ganun ako mamalo. Hindi ako takot mamalo sa mga bata, maging sa mga apo. Hindi. Basta pagkatapos kong paluin, ipinaalam ko sa kanila kung ano yung bagay na ginawa nilang mali. No? At higit sa lahat, mga kapatid, kita nyo, hindi naman kita nyo yung mga natuto sa Panginoon. Yung mga anak niya, pinipilit niyang matuto rin ng maayos sa Panginoon. Ganyan na yun, dahil ang bawat isa sa atin natuto sa Panginoon, yung natutunan natin sa Panginoon, ay doon yung itinuturo natin sa mga anak, at ay doon sila natututo. Wag tayong matatakot na mamalo, no? Ako nga, sabi ko, pag ako namalo, gusto ko may makita sa akin eh, na makikipagkatuwiranan ako eh, yung sa batas ng Diyos, sa batas ng tao eh. Pero yung pagpalo naman na matuwid, no? Meron naman kasi namamalo na hindi iniisip kung saan tatamaan yung bata eh. No, ito yung nakapagpapahamak. Doon nagtatanim yung bata. Pero kung yung tama man yung palo mo, okay lang yun. Kasi isa kami, pag hinampas mo, hindi naman mamamatay yan. No, bigay aral lang yan, mga kapatid. Maraming pa sana. Magandang gabi. Purihin ang Panginoon. Sunod natin kapatid na Froilan. Magandang gabi sa sambayan ni kapatid na David, si John, kay Rage. Magandang gabi sa inyo. At salamat sa pangtanggap sa gawain sa mga kapatid natin online at sa bawat isa na narito at sa mga anak rin na narito at nakikinig na. Sa pag-aaral natin, maganda yung pinag-aaralan natin tungkol sa saway na dapat sa ibigay. Kumpleto naman ang bahal na kasulatan kung ano yung gagamitin mo. At maging doon sa dapat na lakaran ng bata pa, dapat naturuan siya. Kumpleto rin to. Kaya nga sinasabi na sa umpisa pa lang, alalahanin mo ang may lalang sa'yo, sa iyong kabataan. Dapat unang-una,
malaman kaagad nila yan na merong lumalang, no? Maging sa magulang, maging sa lolo natin, maging kung sino man, no? Merong lumalang, dapat malaman yan ng kabataan agad. Maintindihan nila, merong lumalang, dapat alalahanin yun. Ngayon, bakit mo ipinakikilala sa kanya yun? Kasi sabi dun sa 3:4 ng Jeremiah, kapag kailangan siya kaagad ang ituro mo eh. No? Siya kaagad, sa 3:4, sabi rito, hindi ka baga dadaing mula sa panahon ito sa akin, ama ko, ikaw ang patnubay ng aking kabataan. Kailangan alam nila na may lumalang sa kanila, may dapat silang pasalamatan, alam nila na kapag naintindihan nila na meron yun, malalaman nila na sa kanilang kabataan may patnubay na gagawa sa kanila. Mismo ang Diyos yung gagawa nun. Yung patnubay na yun. Kasi kapag ang Diyos mismo ang gumawa ng patnubay doon sa kabataan o sa isang bata, ang sabi sa 71:5 ng awit, ganito yung pagkakasabi. Sabi rito, sa 71:5, sapagkat ikaw ay aking pag-asa o Panginoon Diyos, ikaw ay aking tiwala mula sa aking kabataan. Kapag naintindihan nila yun, na ang bata, naintindihan nila na may lumalang sa kanila, dapat nilang pasalamatan, ang sabi ron, ang lumalang na yon, papatnubay sa kanila, mag-guide sa kanila, at pag nag-guide sa kanila, yun sinasabi rito, ikaw ay aking tiwala mula sa aking kabataan. Malalaman nila yun, na ang dapat tiwalaan sa buhay na ito ay ang Diyos na may lalang sa akin. No? Siya yung aking patnubay. No? Kasi bilanggit yan niya sa 12 ng Hebreo. Sabi rito sa 12, sa 8, dadapat kung kayo hindi pinarurusahan na pawang nararanasan ng lahat, kung gayo'y mga anak sa ligaw kayo. Kung pababayaan kayo, walang pagmamahal sa iyo ang magulang. Diba? Pababayaan ka. Walang pagmamahal yun. Kailangan, sinabi rito, pinarurusahan. Tapos sabi rito, sabi rito, bukod dito, tayo'y nagkaroon ng mga ama sa ating laman upang tayo parusahan. At sila'y ating ginagalang. Hindi ba lalong tayo pasasakop sa ama ng mga espiritu at tayo mabubuhay? Diba? Dapat mas lalo kang papasakop doon. Kaya yun yung unang-unang dapat matutulan ng bata. May lalang sa'yo, patnubay mo, pagtiwalaan mo. Bakit? Sapagkat kung ito'y pagtitiwalaan mo, yung ama sa espiritu, ang sabi rito, ikaw ay mabubuhay. Yun ang importante ron. Kasi, tayo kasi bilang tao, ang tunay na ugali natin, lumalabas mismo sa sambahayan. Mismo doon sa bahay mo. Doon lalabas yung ugali natin eh. Hindi naman dito lalabas yung ugali natin kaagad. Doon talaga makikita yon kung nabubuhay mo yung salita ng Diyos. Eh kung nandun ka sa loob ng bahay mo, walang tigil yung bunganga mo kababakbak. Hindi ba? Doon sa bahay mo mismo. Tapos yung asawa mo pares kayong naglilingkod. Away kayo ng away doon sa loob ng bahay nyo. Eh ano sasabihin ng anak nyo? Di ba? Kaya ang tamang pamalo, yung pagiging halimbawa mo, doon mismo sa bahay mo. Yun yung tamang pamalo, yung tamang panghampas. Yung makita ng mga kabataan kung paano ka lumalakad bilang nasa Diyos ka. Hindi ba? Di ba ganon? Eh kung yung makikita sa'yo, dakdak ng dakdak, ang dali-dali mong magalit, tapos yung ugali mo hindi nagbabago, ganun at ganun pa rin. Eh paano, di ba? Pero kung nakikita sa'yo mismo, ikaw yung nagbibigay ng halimbawa doon sa yung mismo sambahayan, magandang panghampas yun. Bakit? Kasi hindi ka na nagsasalita, natututunan na ng bata. Kasi makikita yan doon mismo sa loob ng sambahayan, mismo sa bahay mo, doon lalabas yun. Purihin ng Panginoon, magandang gabi. Amen. Purihin ng Panginoon. Magandang gabi sa lahat sa nasa online at sa sambahin ng ating kapatid na David. Dayan, magandang gabi sa inyo lahat. At purihin ng Panginoon sa gabing ito. Magbabahagi ang maraming anak.
Alam niyo po, itong aralin natin, ito'y hindi lang sa anak ito dapat ibinibigay itong mga anong ito. Dahil ang banal na kasulatan nagtuturo mula sa ama, sa ina, sa anak, sa alipin, sa Panginoon, nagtuturo ang banal na kasulatan. At ang lahat ng yan, mayroong dapat na gampanan dito sa banal na kasulatan. Ngayon, sa pagbabahagi ang kanina, pinakikinggan ko, okay naman, magaganda ang pagbabahagi. Pero alam nyo ba kung bakit ngayon? Sabi nga ni Timoteo, sa unang Timoteo 3, dadating yung panahon na mapanganib. Dadating. Talagang darating yan. Bakit nasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo na dadating yung panahon ng mapanganib na yan? Kasi nga, ngayon, nandun niya na yung, kasi yung, nga doon sa mga batas na ginagawa ngayon, sa halip na yung bata, masasaway mo, ako nga, nakaranas ako, hindi mo ba ikaalam na namamalo ng bata ngayon, nabibilanggo. Sabi ko, sige, iwanan ko kayo dyan. Sawa kayo dyan. Mga 1 linggo kong nagtago. Sabi ko, bahala kayo dyan. Kung ganyan ang inyong katwiran, ako'y mabibilanggo dahil na sinampal ko yung apo ko ng 2 beses eh. Pinagwikaan ako eh. Bakit ba pakialam ka ng pakialam sa akin? Na medyo, sabi ko, itong batang ito, lalaki itong hindi maganda pag hindi mo ito dinisiplina. Binigyan ko, magkasawang ano. Sabi ko, alam mo kung bakit siya sinampal? Hindi na maganda ang lumalabas sa iyong bibig. Hindi na. Dapat mawala yan sa iyo. Salamat naman sa Diyos at ngayon ay napakabait naman yung batang ginanong ko. Sabi nga niya kahapon, nung sinasaway ko, kasi ako, labas kayo ng labas eh. Yung girlfriend niya, pag kukuha nandun sa bahay, malabas, napakabata pa. Sabi ko, baka na yan. Hindi lolo. Siyempre, sa inyo ako lumaki, sa inyo ako natuto. Sabi ng gano'n. Nakita ko yung inano ko sa kanila noon, natatanim sa kanilang puso, sa kanilang isip, yung mga inano ko sa kanila noon. Kasi sabi ko, noong may nagtanong sa akin, kasi dami ng anak mo, sa akin ika ay isa-isa, mas malaki ang problema ko kaysa sa iyo. Sabi, hindi kang anak ko isa-isa, pero ang panganay, 7 na. Sabi ko, teka, ano ba yung sikreto mo? Sabi sa akin. Sabi ko, sa bata, hindi dapat na ipapakain mo kanin lamang. Pakainin mo ng salita. Sapagkat yun ang nasusulat dito sa Ikalawang Timoteo, binasa kanina. Makapagtuturo mula sa pagkasanggol. Sanggol pa lang ang bata, yung hindi pa teenager, kailangan may aral ka na dyan, may turo ka na. Hindi mo kukonsintihin. Dito sa ating pag-aaral sa gabing ito, meron dito na sabi roon, yung binasa kanina na huwag mong ilagak yung sarili doon sa ikapapahamak ng bata. Totoo yan eh. Kaya ang bata minsan napapahamak dahil nasa magulang, nagdidisiplina sa magulang. Lalo na kung ang magulang ay walang kaalaman sa salita ng Diyos. Hindi na ko lalayo. Sa pamilya na lang huwag naman magalit yung misis ko. May kapatid to na pag dumating yung anak at naiyak at natalo sa suntukan, may garote yan. May garote. May kamay ka, may paka. Bakit ayaw mong lumaban? Yun ang sabi. Ngayon, natanim sa isip ng bata ngayon, kapag siya'y nakipag-away, kailangan siya'y manalo. Siya'y hindi matalo. Ang ginawa ng bata, lagi na may kadena sa bulsa. May padlock na nakakadena. Pag napalaban, hataw dito, hataw doon. Noong maglaon, yung ama na nagagalit, sabi niya, wala ka nang ginawa kundi puro katarantaduhan. Ang sagot ng bata, ba't ba kayo nagagalit? Di ba sabi ninyo, ako'y lumaban. Ako'y may kamay, ako'y may paa.
Sinipa ko niya dito sa ano. Ina-hospital yung bata. So, minsan, nasa sa pagtuturo ng magulang. Pag wala ang magulang sa Panginoon, hindi nakakaintindi ng salita, ganon. Ay ako talaga hindi sa madalang akong, minsan na akong namalo, tatandaan ko. Pero ang akin, puro mga salita. Yung amin si Joel, yan ang natatanda kong nabanatan ko talaga ng palo. Kasi, binibigyan ko yun, tuwing araw-araw, binibigyan ko ng, pamasahe sa jeep. Maka mahigit yatang isang buwan, nagsumbong na yung driver ng jeep sa akin. Kuya mo, ang anak mo ay magdadalawang buwan na ikang hindi nagbabayad ng pamasahe. Ay di, nung dumating yung anak ko, tinanong ko, sabi ko, Toy, kata may tatanong sa iyo. Pero malumanay pa ako. Hindi pa ako. Ito ba itong sinasabi ng service ninyo, ng ba driver ng service ninyo na hindi ka nagbabayad ng pamasahe? Hindi, magsasabi ka ako ng totoo para hindi kita masaktan. Inamin, ng bata. Kasi niya, dati nawili ako sa video karera dun sa, sa labas ng school. Yung palanday lang. Kaya yung pamasahe ko minsan natatalo dun sa video karera. Natatalo. Ngayon, sabi ko, teka, kinuha ko yung bangko, mahaba sa aming bangko, malapad. Tapos ito'y dumapa dyan. Binigyan ko talaga ng isang malakas na palo. Sabi ko, tatandaan mo ito kung bakit kita pinalo. Anong kasalanan mo bakit kita pinalo? Kung maulit yan, magiging doble ang palo. Pero kung hindi mo na, kung titigilan mo na yan, tama na yung palong yan, hindi na yan mauulit. Ay awa ng Diyos naman, hindi na naulit. Kaya hindi narating uli ng palo. Ito ang mga aking Jeffrey, noong yan ay kasalukuyang teenager na. Aba alas 12 na, hindi pa nadating, hindi pa nauwi sa bahay. Ay ako pag gano'n ang oras, hindi ako makakali sa bahay. Talagang hinahanap ko niya kung saan naroon yan. Ay di gala ako sa mga alam ko yung mga tropa kung saan Ako, nung masilip-silip ko, nagbabarahan na doon sa kapitbahay. Di hindi na ako nagsalita, basta ako itong mga lola nagpakita lang ganyan. At di, wala na akong sinabi. Umuwi na ako. Maya-maya lumabas na at sumunod na sa akin. Wala kaming imikan hanggang sa bahay. Hindi kami nag-uusap. Nagpakita lang ako sa kanya na ako ay alas 12, ako yung nagagalit siya, hinahanap ko. Nung sunod na buwan na naman, ganun na naman. Wala na naman. Ay di hinanap ko na naman, nandoon na naman. Nawili sa barkada na naman. Ngayon, ang ginawa ko doon, sabi ko, hindi na ako nagsalita. Siya na ang nagsalita sa akin. Dati, kung makaulit ko pa ito, gawin mo sa akin kung anong gusto mong gawin, hindi ako magagalit sa iyo. Ay di, sabi ko, okay lang. Pero hindi ko siya sinaktan. Kako, basta tandaan mo lang yan. Ikaw kako, hindi ko gusto kakong manakit ng mga anak Kaya lang kako, kayo dapat makinig. Makinig kayo. Kung ano yung sinasabi ko sa inyo, pakinggan ninyo. Marami akong halimbawa sa inyo mga kapatid. Itong sagana naman yung sinasalita kanina. Itong aking mga anak naman mga babae, pagliligpitin ko ng pinggan yan, lalo kung ang misis ko ay abala sa dahil marami nga sila. Pag pinagligpit ko ng pinggan yan, minsan nagkakadabugan, nagkakaanuhan, hanggang sa nagkakaaway. Meron akong isang salita dyan, kung ako ngayon nagbabasa, bagamat noon ay wala pa ako rito, pero ako'y nagbabasa na ng Biblia. Ako'y produkto ng born again dito sa ngalan nito. GIL. Diyan ako nagsimula magbasa ng Bible. Hanggang sa pag nakakakita ko ng hindi ko gusto sa kanila, parang hindi ka panipaniwala, yan, nahanap ako ng ibang mapapag-anuhan. Kaya nakipag-aralan ako sa halos lahat ng mga sekta ng nakipag-aralan ako diyan. Kaya halos pahapyaw na aalaman ko yung kanilang mga turo, yung kanilang mga aral, nalalaman ko. Ngayon,
Sabi ko, nabasa ko yung sa 1 John 2:15, nagkakaaway na yung ano. At minsan pinatotohanan yata ni kapatid na Joy noon, na sila talagang inaano ko sila sa salita. Hindi mo, sabi ko sa kanila, hindi ba ninyo alam na yung napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao? Ayun, doon. Bigla silang natauhan doon sa mga salitang yun. Talagang hindi na, simula noon, lumaki silang hindi sila nag-ano. Lagi kong ikinukuot sa kanila yun eh. Kayong magkakapatid, iisang pinanggalingan nyo. Sabi nga ay magkakarugtong ng inyong pusod. Huwag kayong magkakaroon ng away sa inyo. Tsaka ako, kung nakakamali ako ng medyo nagkakaroon ng kaguluhan sa mga anak ko, hanggat maaga, nire-remedyohan ko na yan. Inaayos ko na yan. Inaayos na namin mag-asawa. Kaming itulong kami mag-asawa. Ngayon, pagdating doon sa paglakad, pinakailangan sa atin manggaling kung ano yung lakad na ituturo natin sa ating mga anak. Ano ang gagamitin natin? Banal na kasulatan. Salita ng Diyos. Sabi rito nga sa Kawikaan 8, tanggapin mo yung Kawikaan 8. Tanggapin mo yung turo at pagpilak. Yun yung ano dyan eh. 8. Tanggapin mo ang aking turo at pagpila at ang kaalaman ng ibigay sa dalisay. Yan. Kaya pag tinanggap ng bata yung turo na yun ay pinalalagay ni Haring Solomon na mas mahalaga pa kaysa sa pilak at ginto, matatanim yan sa ano ng bata. Matatanim yan. At huwag natin kalilimutan na yung ating mga anak, mga ina po, laging ipapanalangin natin niya sa gabay at patnubay ng Diyos. Lagi doon. Kaya nga yung ano namin, yung anak namin ngayon, nagmumotor na yung apo namin. Laging yan, basta sumakay na ng motor yan, nanabdo na panalangin ko. Ngayon, habilin ko sa inyo yan. Dahil ang sabi mo, habilin sa iyo ang mga lakad. Nihabilin ko talaga. Kaya nung napakalimit yung aksidente roon sa aming 6 na ang namamatay doon. Nung makita nung apo ko yung 2 patay doon na aksidente doon, ano siya? 2 araw yung hindi nagmotor na antig siya doon sa nangyari. 2 patay na patay talaga. Yung pyesa ng mga motor nagtalsikan kung saan saan. Binangga nila yung van. Patay yung 2. Kaya malaman ng taga Batangas din pala yung tayo. Ngayon, dito sa ating pag-aalis sa gabing ito, sabi nga rito, 1918 ng Kawikaan. Ano ba ang sabi riyan? Kabatid. Pakibasa nga, 1918 Kawikaan. 1918 po ng kawikaan. Para saan mo ang iyong anak ng pag-asa at huwag mong ilagak ang iyong puso sa kanyang kapatid. Ayan. Yan ang isang diferensya ngayon. Ayaw nila magparusa sa kanilang mga anak. At ang ano nila, mahal nila yung kanilang mga anak. Pero ang nangyayari, doon sinasabi dito na sa kanilang ikapapahamak, yung pagkusinti roon sa mga ginagawang mali ng bata, yun ang kanilang ikapapahamak. Pag kinusinti mo yung gawa nilang mali, hindi mo sila sinaway, hindi mo sila pinatikim ng pamalo, yun ang mabubunsod sa kanila doon sa kapahamakan. Yun ang mag-ano sa kanila. Marami tayong maano rito. Meron pa tayong mababasa rito sa Kawikaan din. Sabi rito, yung binasa na rin ito kanina, yung sinasabi rito sa 13:24 ng Kawikaan pa rin, 13:24. Ayan. Siyang nagkukulong ng kanyang pamalo ay nakopot sa kanyang anak. Ngunit siyang umiibig ay nagpaparusa ang Panginoon sa iyo. Ayan. Pag hindi mo na pinapalo yung anak, parang hindi mo na siya iniibig, hindi mo na siya minamahal,
meron kung sa'y dinidisiplina mo doon sa gawang mali, sabi dito, nagpaparusa yung anak, yung ama, paminsan-minsan. Itutuwid mo. Ipaalam mo lang kung anong kamalian. Bakit mo pinalo. Huwag mong basta babanatan ng palo ka ng walang tuos na palo, hindi mo naiintindihan ng bata kung bakit mo siya pinalo. Anong kasalanan niya. Ipaliliwanag natin yung kasalanan niya kung bakit mo siya pinalo. Paliliwanag natin yan. Responsibilidad ng bawat magulang yan. Kaya may palaala, hindi sabi ko nga, hindi lang sa bata, ano nito. Kasi itong kawikaan na ito, mula doon sa chapter 2 hanggang 7, puro naka-address yan sa anak, mga anak. Kayo na lang magbasa kasi napakahaba kung babasahin sa inyo. Maiksi lang yung oras natin. Naka-address yan, puro sa mga anak yan. Doon sa 7 nga, sabi rito anak ko, pakibasa mga kapatid. Chapter 7, verse 1. Anak ko, ingatan mo ang aking mga salita at ituin mo sa iyo ang aking mga. Yan. Isa pa. Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka at ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata. Yan. Ang pinakasentro na ating mata yung itim. Pag yan ang nasira, wala ka ng paningin. Ay, doon tinutulad yung pag-iimpok ng turo, ng salita. Ganyan, itinutulad. Kaya napakahalaga yung salita ng Diyos maimpok ng ating mga anak. Ay ngayon, paano ka magsasalita kung hindi ka naman nagbabasa ng banal na kasulatan? Tanong. Kaya sabi ko sa inyo, tatanungin ko kayo. Paano ka magsasalita sa iyong anak na masama itong ganito, hindi mo naman nababasa, hindi mo naman nauunawaan? Paano mo sasawayin ng iyong anak? Uy, masama yan. Hindi mo alam na masama yun. Banal na kasulatan lamang ang makapagtuturo niyan. Kung mali ang ginagawa ng bata, ituwid mo. Kaya yung sinasabi ritong turuan mo yung bata. Hindi mo dapat kukusintihin yung gawa niyang mali. Ituro mo sa kanya ang tama. Hindi ako nagmamapuro sa inyo mga kapatid, pero nakita naman niyo sa takbo ng aking mga anak. Hindi naman ako na Dahil ang pagsasaway ko sa aking mga anak, mas marami ang salita kaysa sa doon sa palo. Hindi ako masyadong namamalo mga anak ko . Pero pag ako'y nagsalita, patutuloyin ko ang luha ng mga yan. Sa salita pa lang, hindi ko na kailangan paluin. Kaya nga sinabi ko, hindi nyo alam, pinabasa ko. Napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Tatauhan sila doon. At simula noon, tanim na sa isip nila yun, hindi sila nagkakagalit magkakapatid. Dahil ikukot ko sa kanila pagka nakita ko na naman nag-away, sinabi ko na ito sa inyo, nakasulat yan, hindi ako may salita niyan, nakasulat. Kaya ang pagdidisiplina sa ating mga anak, unang-una, kailangan makita sa atin. Yung pagdidisiplina natin, kinakailangan, disiplinado rin tayo. Ayan, alam ng asawa ko nung dati pa, ako napakaraming bisyo, napakarami akong inalis sa katawan. Kailan ko inalis yan? Nung nagkakaisip na yung mga anak ko, nagdadalaga, binata na, pinilit ko nang alisin yung lahat ng mga maisusumbat nila sa akin kung sakasakali. Inuumaga sa sugalan, inuumaga sa inuman, inalis ko lahat yan, inubad ko lahat yan. Pinakita ko sa kanila na ang tao pwedeng magbago. Basta't gamitin mo sa iyong sarili yung salita ng Diyos. Papatnubay sa iyo yan. Papatnubay sa atin yung salita ng Diyos. Gagabay sa atin yan. Bakit? Ang sabi doon sa 119 ng awit, di ba? 119, 105. Salita mo ay ilawan at liwanag sa aking landas. Awit 119, 160. Okay. Pa rin yan. Siguro,
ibigay muna natin kay kapatid na David. Tumindig si kapatid na David eh. Panandalihan ko po muna. Maraming salamat kapatid na Guillermo. Panandalihan ko muna puputulin yung makikinig ninyo para bigyan yung mga nais kong magtanong. Kapatid na Alvin. Lumapit-lapit ka kapatid, hindi ko maintindihan. Kasi ikaw pumalo. Ikaw ang sumuway. Pinaliwanag mo bakit mo siya sinuway. Ayaw nga, ipinaliwanag mo pa sa kanya. Bakit mo siya sinuway? Kasi dapat, ipapaliwanag mo bakit mo siya sinuway, anong kasalanan. Kaya binanggit ko kanina yan eh. Kailangan ipaliwanag mo sa bata kung bakit mo siya o di pinaliwanag mo sa magulang. Ano naging tugon sa iyo ng magulang? Kasi wala ka raw anak. And binasa mo ba sa kasulatan? Ako, pagka hindi nakikinig sa akin, baka gusto niyong basahin dito, naririto ho yan. Nakasulat ho dito yan. Alam mo yun, kung tutuusin, dapat yung magulang ang kinausap mo doon. Yung magulang ang dapat na kinausap mo, sabihin mo sa kanya, ganito po ang ginagawa ng inyong anak. Ito po ay, kung sa banal na kasulatan, ito po ay sala. Yun nga yung magulang ang sasaway sa anak. Naiintindihan mo, kapatid? Kasi ikaw ang nagsaway, ay talagang bubeltahan ka nun. Kasi wala kang anak eh. Ang saway, ang sabihin, kausapin mo yung magulang. Ngayon, kung sinabi mo sa magulang, hindi sinasaway ng magulang, meron ka sigurong pwede pang ibang pagdalhan doon. Hindi ikaw mismo ang doon, lalo't masailang na gano'n, hindi mo, ang magulang wala naman sa Panginoon, hindi niya naiintindihan, mahihirap, ka doon, mabubultahan ka talaga doon. Mabubultahan ka roon. Nasa Panginoon yung magulang. Bakit sinagot ka ng palibas ay wala kang anak? Nasa Panginoon yun eh. Kasi, kaya ka nasagot ng ganon, kung hindi ako maniniwala nasa Panginoon yung kung ganon ang sagot sa'yo. Hindi ako maniniwala. Kasi marami ang gumagamit ng banal na kasulatan ngayon, pero hindi nauunawaan kung ano ang laman ng banal na kasulatan. Marami. Makikita mong may bitbit na Biblia, pero pagdating ng bahay, ano ang bunganga? Parang Armalite. Hindi, kailangan, ang sa atin, kung ano yung sa atin, kung anong napapag-aralan natin, sikapin natin ang pamumuhay natin ay nasasalig doon sa pinag-aaralan natin. Hindi ang kailangan na kasi
Sabi nga, hawakan, sabi ng kapatid na Eileen, hawakan mahigpit yung turo. Pag pinanghawakan mo yung turo, hindi ka pag-iisipan bago mo bitawan yung salita, yung halimbawa magsasalita ka halimbawa sa bata, hindi mo anak. Dapat iisipin mo rin muna kung ano magiging outcome noon o anong magiging feedback noon sa iyo. Hindi natin pwedeng sabihin na kung tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, ay tayo ay hindi na nagkakamali. Hindi ko sinasabi na hindi ka pwedeng magsaway. Pero ang akin sa iyo, tatantyahin mo muna kung yung bagulang ay nakakaunawa ng salita ng Diyos o hindi. Pag hindi nakakaunawa, alam mo, hindi ko sinasabing hindi ka pwedeng magsaway, pero kailangan ang gagamitin mo talaga yung salita ng Diyos. Kaya nga sinasabi rito pwede kang magsaway sa pamagitan ng... Basahin mo lang yung 2 Timoteo 3:15 hanggang 17. Makikita mo na doon kung ano ang... Ikaw na rin nasasagot doon sa iyong tanong. Ikaw na rin nasasagot doon. Makapagtuturo, makapagsasaway, yung salita ng Diyos. Pero ano ba salita ang ginamit mo noon? Na magsaway ka. Baka salitang mura ang nagamit mo kaya nagalit yung nanay sa iyo. Ba hindi, merong Kristiyano dito na nagsasalita ng hindi maganda sa hindi naman kita pwedeng hatulan. Hindi ko rin pwedeng hatulan yung nakaano mo dahil nang hindi ko naman nakausap. Ngayon, isip-isipin mo lang kung tama ba o mali ang iyong ginawa. Yun lang ang aking masabi sa iyo. Pag-aralan mo sa banal na kasulatan kung sige, yung pang gusto magtanong, meron pa kating oras. No, okay na ba, kapatid? Sino ba ang ama ng tahanan? Ano ang gawain ng babae? Pasakop. Kung hindi napapasakop, ang bunga nga ay gamitin mo ang banal na kasulatan. Gamitin mo. Sa kawikaan lang, sinasabi rin mas maigi pa yung tumira ka sa ila kaysa sa baka makaroon sa babaeng walang tigil ang bunganga. Hindi, kaya nga doon, ito naman kaya ko lang nasasabi, kami mag-asawa, pinag-uusapan namin yan kung ano. At pag hindi ko nasaway ang asawa ko, nilalayasan ko.
Amo ng tahanan. Ay, yun lang ang hindi ko masabi dahil hindi, kasi yan dapat pinag-uusapan ng mag-asawa yan. Oo. Ay, ako yung ako yung hindi naniniwalang Kristiyano yan. Yung sinasabi mo, kapatid. Hindi ako naniniwalang yan ay Kristiyano. Sapagkat ang kasi kung yan ay Kristiyano, alam niya ang turo. Ano ba ang... Kasi kung... Mahirap kasi yung sasabihin natin na kailangan kung sa pagpapatakbo ng pamilya kasi dapat pinag-uusapan ng dapat pinag-uusapan ng ano yan. Pwede kayo magtanong mamaya pagkatapos na ano. Okay na po. Sige. Pwede mamaya po, pagkatapos na ano, pwede kayo magtanong. Mahaba pang ating ano yung oras. Maraming salamat, kapatid na Guillermo. Sa ating mga kapatid na may dagdag pa pong katanungan, pagtapos po ng ating gawain, pwede rin naman po kayo magtanong. So, puputulin ko na po yung oras ng pagtatanong. Salamat.